umaga po sa ating lahat. Inaanyayaan niyo po ang lahat. Kung kayo, sama-sama po tayo sasamba at awa sa ating Panginoon. Palakpakan niyo naman ang ating Panginoon! Mga church, palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga na ito. Sambahin mo siya sa iyong mga buhay. Bawat
pagsunod at kadalasa'y napapago. Di mapipigil, patuloy na maglilingkod, tanging kong ibigin, ikaw ay malugod. Ang
si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Patuloy lang po tayo natin. Kung meron po tayong mga Biblia at ipupuksan mula sa Aklat ng Mateo, Kabanata 26, talatang 6 hanggang 13. Sabay-sabay po natin basahin. Samantalang si Jesus ay nasa Betanya, sa bahay ni Simon na Kitomi. Lumapit sa kanya isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus habang siya ay nakaupo sa hapag. Nang makita ito ng mga alagad, sila'y nagalit at nagsabi, "Bakit nasayang ang pabango? Maaari sanang ipagpili ito sa malaking halaga at ibigay sa mga dukha." Alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, ngunit ako hindi ninyo laging kasama." Ibinuhos niya ang pabango sa aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan mang panig ng daigdig ipangaral ang magandang balita, sasabihin din ang ginawa ng babae ito bilang pag-alaala sa kanya. Puri po pagkabasa ng buhay ko na ng salita ng Diyos. Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo sa ating pag-aaralan ngayon? Sige nga po, pakisabi sa kapatid natin na tabi yung Happy Lord's Day sa iyo, kapatid. Napakaganda at gwapo mo naman pala. So bago po tayo magpatuloy, no? Tunay na kamangha-mangha yung ating pinapag-aaralan natin ngayon. Yung tungkol sa kwento ng Biblia at mga simpleng tagpo na puno at malalim na kahulugan na bumabaon hindi lang sa isip at sa puso ng bawat isa. Ating pagbubulay-bulayan ngayon, tayo ay dadalhin ng Diyos sa isang napaka-personal at makapangyarihang tagpo ng kwento ng isang babae na sa paningin ng tao ay makasalanan. Ngunit sa paningin ng Diyos, siya ay huwaran sa pananampalataya at pagsamba, maging sa sakripisyo. So ito po ang kwento na kaninang binasa natin tungkol to sa babaeng may dalang sisidlan na alabastro. No? Isang tagpong mahirap, kalimutan, isang kilos, tila baliw o sobra sa mata ng mga tao. Pero sa harapan ng Diyos, ito ay isang makasaysayang handog ng pag-ibig. Kaya rin ito nagawa kay Jesus na ating Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ito. Sabi dito, ano ba ang alabaster jar? So, ako po yung mag-aano. Ang alabastro ay isang mamahaling bato na kadalasang ginagamit sa paggawa ng sisidlan o lalagyan ng pinakamahal na pabango noong panahon ng Biblia. Sino po ba nakakita dito ng marahil napakatagal ng panahon? Pag nakita niyo yung alabastro, talagang seryado siya. Kaya kapag sinabing alabaster jar, hindi lang ito sisidlan. Ito ay simbolo ng isang kayamanan o halaga at karangalan. Ang laman nito ay puro nardo o pinakasangkap nito yung tanim ng nardo. O mamahaling pabango ay katumbas ay halos isang taong kita ng isang manggagawa. Gaano ka mahal ang isang pabango? Sa atin, kapag 115 pabango nga lang, kapag in-spray mo sa katawan mo, nangihinayang ka na eh. Doon pa kaya sa isang taong kita ng isang manggagawa, napakamahal, diba? Kung
samahin nyo sa isang taon. Magkano ngayon ang minimum ng sahod? So, ang babae sa ating kwento ay hindi lamang basta nagbuhos ng pabango. Ang kanyang ginawa ay isang magdog na pahayag ng kanyang buong puso, buong buhay at buong pagkatao sa harapan ng Panginoon. So, tanungin natin ang ating sarili, ano ang kaya kong ibigay sa Panginoon? Kailan ako huling nag-alay ng tunay na mahalagang bagay sa Panginoon? Hindi lang ito sa mga material na bagay. Hindi lang ito sa mga pera o sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. No? Ang mabibigay natin sa Panginoon. Mayroon pa ba akong alabaster jar sa buhay ko na ayaw kong basahin? Kaya sa mensahe nito, ating bubuksan ang ating puso at titignan ang tatlong ebanghelyo sa Mateo, sa Marcos, at sa Lucas. Para masilayan hindi lamang ang ginawa ng babae, kundi ang pagtanggap ng Panginoon sa pagsamba. Mapapansin nyo, tatlong talata ang aking nabanggit. Sa Mateo, sa Marcos, at sa Lucas. Ngayon sa Mateo, ito yung ating pag-aaralan ngayon at itatapik natin mamaya. Sa Mateo po, 26:6-30, babaeng nagdala ng sisidlan o alabastro ng mamahaling pabango ang ibinuho sa ulo ni Jesus. Sa Marcos naman po, chapter 14, verse 3-9, parehong kwento. Nasa bahay ni Simon Pedro, ni Simon, nakitungin sa Betania, ibinuhos din sa ulo ni Jesus. Pero, medyo iba sa Lucas. Sa chapter 7, verse 36-50. Iba naman yung ginawa ng babae dito. Nasa bahay ng isang Pariseyo. Hindi siya si Simon nakitungin. Isang makasalanang babae ang pumasok. Umiyak, binasa ng luha ang mga paa ni Jesus. Ito yung pinunasan pa ng buhok, yung paa ni Jesus. Hinalikan at pinahiran ng pabango. So, dalawang magkaibang pangyayari. Yung nasa Mateo at Marcos ay iisang insidente sa Betania. Ilang araw bago ang pagkapako sa krus. Ang babae ay hindi pinangalanan. At sa ulo ni Jesus ibinuhos ang pabango bilang tanda ng paghahanda sa kanyang libing. Ang nasa Lucas naman ay isang insidente, mas maaga pa sa ministeryo ni Jesus. Ang ibang bahay ng Pariseyo. Ang babae rito ay isang kilalang makasalanan sa bayan. Hindi na binanggit yung ibang mga makasalanan. Pag sinabi natin makasalanan, siguro napakarami talagang kasalanan ng babae na ito na pinatawad ng Panginoon. Kaya sa paa ni Jesus siya nagbuhos at nagpakita ng pagsisisi at pagsamba. Ang ibig pong sabihin ng ulo at sa paa kung paano binuhos ng babae ng pabango, ito'y tanda ng paggalang at pagkilala sa pagiging hari at pinahiran ng Diyos Mesaya. Ang pagbuhos sa ulo ay parang pag-anoy sa isang hari. Diba? Sa paa naman po, ito ay tanda ng pagpapakumbaba, pagsisisi at pagtalima sa Panginoon. At ang paa ang pinakamababang bahagi ng ating katawan. Ang pagpahid ng pabango at pagpunas gamit ang buhok ay pagpapakita ng kababaang loob. Iisang tema, bagamat magkaiba ang pangyayari, pareho ang mensahe. Ang tunay na pagsamba at pagmamahal kay Jesus ay nagbubuhos ng pinakamahalagang bagay o yung pabangong binuhos ng isang babae kanina sa talata. Walang iniingatan at ginagawa ng may kababaang loob at walang pakialam sa sasabihin ng tao. Hindi ito simpleng kwento lamang. Ito ay isang paanyaya para sa ating lahat na muling itanong, ano ang halaga ng aking pagsamba? Buhay ko ba talaga ang inaalay ko sa aking Panginoon? So, ito pong talata na to sa Mateo, binigyan ko po ng title. Ang title po ay Alabaster, Pagsamba na may kabuuan or Worship Without Reservation. Sa unang puntos po, ang pagsambang nagbabasar
ng alabaster. Sa Mateo 26:7, the worship that breaks the alabaster. Lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabaster ng napakamahal na pabango. Sinabi sa Mateo 26:7. So bakit niya binasag ang sisidlan ng alabaster? Dahil dito, ang tunay na pagsamba ay hindi tinipid o hindi patikin, kundi buong puso, buong buhay. Ang babae ay lumapit at nagbasag ng mamahaling pabango na ang katumbas ay isang taon ng kita ng isang manggagawa. Isang simbolo ito ng pagsamba at pagpapakumbaba. So ang alabastro ay napakamahal, maaaring ipantustos ng isang taon ng kabuhayan. Pero pinili ng babae na ibuhos ito kay Jesus. Hindi siya nang hinayang. Sa mundo parang kalokohan lang eh. Diba? Bakit ka magbubuhos ng napakamahal sa isang tao pero hindi alam ng nakakarami ay Diyos na yung kaharap nila. Diba? Pero maraming umusig pa rin dun sa babae. Ngunit sa Diyos, ito ang mahalagang pagsamba. Kapag ang puso ay nagmamahal, hindi ito nagbibilang. Ang totoong pagsamba ay handang masaktan, magbigay at magsakripisyo. Ang alabastro ay larawan ng ating buhay. No? Hindi nabubuksan ang halimuyak kung hindi ito mababasag. Sa parehong paraan, hindi makikita ang tunay na pagsamba kung hindi mababasag ang ating pride, kasalanan, at sariling kagustuhan. Sa Marcos 14:3, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ito sa ulo ni Jesus. Makikita nyo, pakiano nga yung alabaster jar na, ayan. Pag nakita nyo yung alabaster jar, talagang selyado siya na wala talagang, kahit amuyin mo siya, hindi mo siya mahalimuyak, hindi mo siya maano ng araw yung mga pabango doon. Talagang selyado siya na may tatak pa sa ibabaw. Nung nag-search ako talagang may tatak siya sa ibabaw na kapag hindi mo binasag yung pinaka-ibabaw nun, hindi hahalimuyak yung pabango. Ganon kamahal ang alabastro na pinahalagahan ng babae, pero kay Jesus, ibinuhos at hindi siya nag-alinlangan. Ibinuhos niya lahat ng pabango kay Jesus. Sabi dito, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ni Jesus, sabi sa Marcos. Parang isang butil ng trigo, no? Hindi ito tutubo hanggat hindi ito namamatay sa lupa. Sabi sa John 12:24, ganito rin ang alabastro. Hindi ito magbibigay ng bango hanggat hindi ito nababasag. Tulad din ng isang tao na nag-iiwan ng magandang karera o oportunidad para maglingkod sa Panginoon. Ang mundo ay tatawa pero ang Diyos malulugod sa iyong ginawa. Amen po ba? Amen. Parang ang lungkot natin ngayon. Nakikinig lang? Wala. Think positive. Okay. Kapag tayo sumamba, tayo ba buong ating loob? Diba? O kapag tayo sumamba, ganun lang. Kasi samba tayo, may masabi lang, diba? Mga ganun minsan diba? O baka pabangong panlabas lang, ngunit sarado pa rin ang ating mga puso. Handa ka bang ibigay ang iyong oras kahit pagod ka? No? Congratulations sa mga ibang kapatiran na talagang nagpapagal, nagpapagod kahit na nahihirapan sila, may mga pinagdadaanan sila. Handa ka bang magbigay ng iyong pinansyal o pagpapala kahit may ibang kagustuhan? Handa ka bang ialay ang iyong talento kahit hindi ka sikat o kilala? Ang tanong, ano ang alabaster jar na ayaw mong basagin? Ang alabastro mo ba ay pride, comfort zone, o kasalanang hindi maiwan? Ganun po yung natin ngayon. Sa panahon ngayon, maraming mga nakapaligid sa atin na talagang humahad lang sa ating buhay. Kung bakit minsan absent, kung bakit minsan hindi tayo makapag-focus sa pagsamba sa Panginoon. Hindi natin maibigay ang lahat ng alabaster jar na gusto ng Panginoon sa ating buhay.
Hindi natin magawang sambahin siya ng kahit na meron midweek prayer meeting, simpleng oras, konting time ang gusto ng Panginoon, pero nawawala na. Diba? Dapat sa ating mga Kristiyano, kahit na hindi na inuutusan, hindi na nagkukusang loob tayo na sambahin siya, purihin siya, at kahit anong ibigay mo sa puso mo, hindi man yan material na bagay, hindi man yan pera, yung pagpapakababa, yung pagpapakapagod mo, pagpapagal mo sa Panginoon ay may kahinatnan pagdating ng panahon. Amen po ba? Pagdating ng panahon, yung pagbabasag natin ng pinakamamahal niyang alabastro, makikita niyo balang araw. Kung paano tayo nagpagal dito sa loob ng church, kung paano tayo nag-alaga, inalagaan natin ang ibang mga kaluluwa, kung paano tayo nagsinop ng ibang mga kapatiran. Amen? Amen. Kung paano yung mga ibang bagay, tinignan natin, inalagaan natin, hanggang ngayon buhay pa. Ganun po dapat ang pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po yung pagsamba na makikita natin sa buong mundo. Marami tayong makikita ng mga hadlang sa labas, pero dapat marunong tayong mag-control. Sa ikalawang puntos po, ang pagsambang hindi maintindihan ng iba. Bakit nga ba? In the worship that others cannot understand. So nagalit ang alagad, sayang naman ang mga ito. Diba? Marami talagang umuusig sa iyo kapag ikaw ay sumasamba. Ang Christian, napaka-boring naman yan eh. Laging hallelujah, hallelujah. Pero hindi nila alam ang tunay na saya ng isang Kristiyano. Yes. Hindi nila nararamdaman kung paano sila pumasok dito at kung paano sila inanoint ng Panginoon. Kung paano sila inumbig ng Panginoon sa paglakad pa lang sa gate. Bakit nga po ba nandito ako sa iyo, Panginoon? Minsan tatanungin natin ang ating sarili kung bakit nandito ka. Huwag mong iintindihin yung sasabihin ng iba. Yung pagtatawanan ka, maraming magtatawa sa iyo. Nung una, naranasan ko yan. Maraming nagtawa sa akin, pero hindi ako natinag. Nung unang bago ako dito, marami rin akong mga kasalanan na talagang sinurrender ko sa Panginoon. Kung bakit ngayon, pinapatotoo ko ito. Kung bakit ngayon, nagiging matatag ako. Marami kong isinurrender sa Panginoon kung bakit ako nandito, nagpapakatatag. Kahit na marami kong naririnig, nung una, maraming humuhusga sa akin na hindi naman ako magkakapera dyan eh. Nasasayang bakit sinasarado mo yung tindahan mo. Diba? Minsan nga nai-stress pa nga ako pag may bumibili sa tindahan eh. Kaya ang minsan gagawin ko, sasarado ko. Diba? Yung pananabik mo sa Panginoon, hindi ko iniintindi yung gasto sa araw-araw. Yung maibigay ko, yung tanging gusto ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon ang gustong mumutawi sa atin, mga kapatid. Yung gusto ng Panginoon ang gustong maihayag sa buong mundo. Amen po ba? Gusto ng Panginoon yun. Pagsama ba ito o pagpapakita lang tao? Magpapakitang tao lang po ba tayo? Dapat po hanggang labas makita sa atin bilang isang Kristiyano ang kaloob ng Diyos kung paano kanya binago dito sa loob ng church. Amen. Hindi po ang Diyos ang makakapagbago sa iyo, mga kapatid. Decision. Amen? Kundi tutulungan ka lang niya na umahon kung saan ka nalulugmo, kung saan ka nalulunod sa kasalanan. Yes. Sa Diyos, ang puso ay mahalaga, hindi ang tingin ng tao. Amen. Kapag ikaw ay sumasamba ng buong puso, laging may humuhusga sa iyo, katulad ng sinabi ko kanina. Talagang danas mo yan lahat. Pagtatawanan ka. Tapos minsan nga, pagkagaling ko sa church, sasabihin sa iyo, Rona, tagay. Diba?
yung pag-control sa sarili mo. Dahil alam nila talagang manginginom ako noon. Alam mo na, lahat ng bisyo, naninigarilyo, ginagawa ko habang nagtitinda. Alam ko na mga kapatid ko yan. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, lumiwanag ang buhay ko. Nawala ang kabigatan ko, nawala ang lahat ng problema ko. Dati pinoproblema ko yung pera kung saan ako gagastos. Ngayon, hindi ko pinoproblema. Dahil ang Diyos ay tunay at tapat sa ating buhay na magpuprovide sa ating lahat. Amen po ba? Kaya sa mata ng mundo, sayang ang ibinuhos na pabango. Yun po yung sinabi ng mga alagad ni Jesus dun sa babaeng nagbasag ng alabasto sa ulo ni Jesus. Pero sa mata ng Diyos, walang sayang. Ito ay para sa Kanya. Ang tunay na pagsamba ay madalas hindi maintindihan talaga ng iba. Dahil ang pagsamba ay bagay sa puso, hindi ng utak. Ang mundo ay laging maghahanap ng practical. Gusto natin yung practical na bagay kaysa magsimba ka. Diba? Yung magkakaroon ka, hindi ka, magkakaroon yun laman ng bulsa mo. Paano ba, Lord, paano ka magkakalaman? Hindi ka lumalapit sa Panginoon. I-surrender nyo yan, mga kapatid. Dahil ang pagsamba ay ngunit sa Diyos ay naghahanap ng puso handang sumunod kahit hindi maintindihan. Tandaan yan. Kahit hindi nyo maintindihan, matuto tayong sumunod sa mga bagay na gusto ng Panginoon. Ako nga po, hindi ko maintindihan kung ano po yung alabaster jar sa buhay ko. Sabi ko, nung pinag-aaralan ko to, ito po ba yung alabaster jar na sinasabi nyo na handa akong basagin, maglingkod sa'yo kahit na nahihirapan ako. Kahit na yung tindahan ko, isasarado ko kapag may gawain. Pero alam ko, si Lord ang magpuprovide ng lahat ng bagay na kahinaan ko. Alam din ng Panginoon niya kung ano yung mga kahinaan ko sa puso ko, sa buhay ko. Kaya minsan, nakikita niyo ako masaya, hindi ko iniintindi ang problema. Dapat ganun tayo mga Kristiyano. Dapat lumakad ka tayo ng tuwid sa Panginoon. Hindi yung mga bagay, nandyan lang yan. Gusto mo magtinda ka. Hindi ka pipigilan, pero yung para sa Panginoon, yung tamang panahon sa Panginoon, yung araw na meron siyang gawain, dapat nandun ka, kapatid. Dapat nandun tayo. Dahil sa pagbibigay ng buhay mo sa Kanya, sa pamamagitan ng mga ganong bagay, maiunawaan ka ng Panginoon. Ibibless ka niya ng ibibless sa buhay mo nang hindi mo inaasahan at hindi mo maintindihan. Amen? Minsan hindi mo maintindihan ba't dumadating ang pera sa iyo sunod-sunod. Dahil tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, tatanggapin mo rin yung blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kapag sumamba ka, huwag mong hintayin lahat ay papalakpak o sumasang-ayon sa iyo, mga kapatid. May mga magtatawa, manghuhusga, at magsasabing sayang. Pero ang mahalaga, paano ito tinitignan ng Diyos? Una, kung ikaw ay naglilingkod, baka may magsabi, wala kang napapala. Pero alam ng Diyos ang halaga ng paglilingkod mo. Kung ikaw ay nag-aalay, baka may magsabi, dapat iniipon mo na lang yan. Diba? Kapag nag-aantay dito, dapat iniipon mo na lang yan. Sayang. Saan naman mapupunta? Diba? Pero sa Diyos, ito'y mabangong handog. Kung ikaw ay tapat at nananalangin, baka may manghusga. Walang silbi yan. Pero sa Diyos, may matutuwa. Sa ikatlong puntos, ang pagsambang pinupuri ng Diyos sa Mateo 26, chapter 10, verse 13. The worship praised by God. Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niya sa akin. So, sinuway yung mga disipulo ni Jesus dahil sinusuway niya yung babae na nabuhos ng alabaster na pinakamamahal na pabango kay Jesus. Ang pagsamba ng babae ay pinuri ng Diyos. Diba? Pinuri ni Jesus. Isipin mo, dapat nga tayo yung mapupuri kay Jesus. Pero
atin. Kasi, bakit? Kasi sumunod yung babae. Gusto ng Panginoon yung mga ganong pag-aalay. Yung buong puso, buong buhay, na pag-aalay sa Panginoon, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-isip na sayang. Diba? Kaya, sabi dito, ang pagsamba ng babae ay hindi pinuri ni Jesus kahit saan ipangaral ang Ebanghelyo. Maaalala ang ginawa niya. Bago siya mamatay, bago siya ipako sa krus, lumapit ang babae. Napansin ni Jesus ang ginawa ng babae. Hindi ito maliit sa Panginoon. Bagkus ito'y dakilang alaala na nakikita ng karamihan. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kalimutan ka man ng lahat, pero ang Diyos nananatili sa puso't isipan ng bawat isa. Ang bawat patak ng luha, ang bawat oras at panalangin, ang bawat sakripisyo para sa Kanya, lahat ito ay nakatala sa harap ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang pagsamba ng babae ay nagiging bahagi ng Ebanghelyo sa parehong paraan. Ang ating pagsamba ngayon ay maaaring patotoo sa susunod na henerasyon. Sabi po sa Lucas chapter 7, verse 48 to 50, pinatawad ang iyong mga kasalanan. Ang iyong pananampalataya ang nagligtas sa iyo. So, bilang illustration po, isang misyonaryo ang nag-alay ng kanyang buhay sa isang lugar na malayo. Walang nakakilala sa kanya, walang pumapalakpak, pero maraming tao nakakilala si Kristo. Si Kristo po yung binabanggit ko dito, si Jesus. Dahil sa kanyang sakripisyo, ngayon kahit wala na siya, buhay ang kanyang alaala ng kanyang pagsamba sa Diyos. Ganun din ang babae sa Mateo 26. Hindi nakakalimutan ni Jesus ang kanyang ginagawa. No? Yung pag-alay niya, maraming mga tauhan sa Bible ang mga nag-alay ng buhay. Kung babasahin niyo ang Bible, talagang napakamakasalanan sila mamamatay. Mamamatay tao na tauhan na disipulo si Jesus. Diba? Pero binago sila ni Jesus. Binago yung mga pananaw nila sa buhay. Diba? Meron mga nag-aalinlangan sa Panginoon, pero hindi inintindi ng Panginoon yun, nagpakababang loob yun. Yung ating Panginoon. Palagi na lang siya nasa ibaba para sa atin. Pero tayo minsan, pumapaibabaw na, minsan tumataas na rin tayo. Hindi na natin dinidinig ang ating Panginoon. Kung ano yung mga katuruan, kung ano yung mga salita na nasa Biblia. Sabi dito, ano ang pinipigilan mong saan ka ngayon tinawag ng Diyos na ibuhos ang alabaster mo? Mga kapatid, ibuhos mo ang alabaster mo sa pamilya, sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal. Ikalawa, sa simbahan, sa pamamagitan ng paglilingkod at pagiging tapat. Katlo, sa komunidad. Sa komunidad ba? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Yung mga aral natin dito sa loob ng church, dapat inilalabas din natin. Hindi yung kapag lumabas ka ng bahay kung ano-anong nasasagap ng mga balita. Mga kapatid, kapag may alam ka sa Bible, ipangaral mo yung bawat salita ng Panginoon. Dahil yun lang ang tanging alabaster jar na mababasa mo sa harapan ng Panginoon. Yung tanging buhay mo lamang ang may bibigay mo sa Panginoon kung talagang tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Minsan sa buhay natin, talagang mahihirapan tayo. Tatlong larawan ng tunay na pagsamba ang iniwan sa atin ng babae.
Una, pagsambang may buong pagbibigay. Walang itinitira. Pagsambang handang kutyain ng iba, pero pinupuri ng Diyos. Okay lang yan, mga kapatid. Kahit anong sabihin sa iyo ng mga kapatid mo, ng mga kapatiran mo, na tumitiwalas talaga sa Christian, manatiling tapat ka sa Panginoon. Tandaan niya, mga kapatid. Minsan talagang hindi maaalis sa atin ang pangungutya. Ang ikatlo ay ang pagsambang bunga ng kapatawaran mula sa pusong mapagpakumbaba. Laging hindi natin aalisin sa ugali natin yung mapagpakumbaba. Kahit anong kasalanan sa iyo ng mga kapatid mo, o mga kamag-anak mo, o mga kakilala mo, mga kaibigan mo, palagi kang magpakumbaba. Magpakababa ka, hindi yung puro galit. Amen? Wala namang maayos kapag puro galit ang ating mga ginagawa sa ating kapaligiran. Lahat po nasa ayos ang ginawa ng ating Panginoon. Nagpakababa siya sa mga tao na kahit na may kasalanan, lahat tayo ay pantay-pantay sa pagtingin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano ang alabaster jar mo ngayon? Ano ang dapat mong basagin, isuko at alay sa paanan ni Jesus? Hindi ito sayang. Mabuti ang ginawa niya sa akin, sabi ni Jesus. Ngayong umaga, gawin natin totoo ang ating pagsamba. Hindi patikim, hindi pakitang tao, kundi pagsambang buo, tulad ng babaeng ito. Tunay na pagsamba ay laging may kabuang pagbibigay. Ibuhos ang pagtitiwala, pagsuko na hindi mapipilitan lang. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayo magsasayo lahat. Ayaw po'y manalangin. Praise God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mga katuruan mo, Panginoon, na kami iyong tinuruan, Panginoon, bagamat minsan, nahihirapan kami sa sitwasyon namin, Panginoon, upang sumamba sa iyo at basagin ang aming alabaster na pilit na umahadlang sa aming Panginoon. Ayaw namin mabasag ito, pero Lord, dahil sa iyo, na binigay mong buhay, Panginoon, ibibigay namin ng buo ang aming alabaster jar na ayaw namin basagin. Isusurrender namin, Panginoon, ang aming mga pagkakasala, ang aming mga ang aming mga kabigatan sa buhay, Panginoon. Ikaw po yung siyang manguna sa aming lahat. Kumilos ka po sa amin ng mga kapatid ko, Panginoon. Tulungan mo kami upang sumamba at mag-alay sa iyo ng tunay na pagpupuri, Panginoon. Ialay ang pagsamba na hinahanap mo sa amin kahit na minsan matitigas ang mga ulo namin. Ayaw namin tanggapin, pero Lord, ikaw to na nagpapakababa sa aming lahat. Nagiging tapat sa araw-araw. Ibinibigay mo sa amin, binubuhos mo sa amin. Hindi mo kami tinitipid, pero kami tinitipid ka namin, Lord. Ano nga po ba yung tunay na pagsamba, Lord? Mangusap ka sa amin. Mangusap ka sa aming buhay, sa bawat isa na nandito sa iyong alukal. Kung paano ang tunay na pagsamba, kung paano kami magbabasag ng pinakamahal, mamahal na pabango sa aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang magbigay sa amin ng katuruan. Kung paano kami magpakababa sa bawat isa sa amin. Kung paano kami magpakababa sa bawat kapwa namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. At ilagay mo kami sa iyong tabi, Panginoon. Nauwi kami hindi talunan, Panginoon. Nauwi kami may pagsambang totoo, Panginoon.
iaalay namin yung buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, Panginoon. Lord, sa iyo namin itinataas ang mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo tayo sa Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ipinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Basahin po natin ng sabay-sabay ang ating mission statement. The Jesus Reigns Ministries is a caring church committed to bring people toward a right and fruitful relationship with God, to model a church where Jesus is head of the members of the cycle, to help transform the communities so that there is love of God, economic sufficiency, lasting peace, public justice, and individual righteousness. Itaas po natin ang ating mga tinapay at tayo manalangin. Aming Amang nasa langit, taos puso po kami nagpapasalamat sa tinapay na ito na sumasagisag sa katawan ng aming Panginoong Yesus. Nakusang loob na inihahandog para sa amin. Sa aming pagtanggap nito, inaalala namin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang pagtitiis niya sa krus, at ang kanyang kabutihang walang hanggan. Salamat sa biyaya at kaligtasan at kapatawaran ng aming tinanggap. Dahil sa kanyang sakripisyo, linisin mo po ang aming puso at patuloy tanggapin namin ito na may tunay na pananampalataya, pasasalamat at may pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin na po natin ang sabay-sabay din. Separated, the reach was far too wide.
sinabi ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Awitin po natin ang Pledge of Allegiance. Panginoon, salamat po sa sarong ito na sumasagisag sa iyong banal at mahal na dugo na nabuhos mula sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa aming kaligtasan. Sa bawat pag-inom namin, inaalala namin ang iyong walang kapantay na pag-ibig at ang sakripisyong ginawa mo sa krus upang kami mailigtas at mabigyan ng bagong buhay. Puspusin mo po kami ng iyong presensya, linisin ang aming mga puso at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami mamuhay ng may kabanalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin ang Diyos. Ama namin Diyos, salamat po sa banal na hapunang ito sa pamamagitan ng tinapay at saro. Pinaalalahanan mo kami ng sakripisyo ng aming Panginoon at iyong dakilang pag-ibig. Maging ang aming mga puso ay patuloy na magpasalamat at mamuhay ng may kabanalan, pag-ibig at pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang dalhin ang iyong liwanag sa aming mga buhay araw-araw.
Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng amen. Maaari na po muna tayo magsimula. Hallelujah. Ngayon po, inadako po tayo sa gawain ng pagbibigay sa ating Panginoon. Yumuko po tayo lahat at manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya na patuloy mong ibinibigay sa aming buhay. Panginoon, salamat sa kalusugan, sa pamilya, sa trabaho, at sa lahat ng kabutihan mo. Kinikilala namin na ang lahat ng meron kami ay nagmumula sa iyo. Ngayon, inaalay namin sa iyo ang aming ikapu at mga handog na ito. Patnubayan mo kami sa aming pagbibigay, gaya ng sinabi mo, Panginoon, sa 2 Korinto 9, versikulo 7, na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, nang hindi nag-aatubili o napipilitan, dahil mahal ng Diyos ang saya nagbibigay. Naway magbigay kami ng may kagalakan at pagmamahal. Alalahanin din po ninyo, Panginoon, yung mga kapatid namin na ngayon ay hindi makapagbibigay. Ipinapanalangin namin na basbasan mo sila, nabigyan sila ng sapat na pangangailangan upang sa susunod ay makapagbigay din sila ng may pasasalamat. Inaalay namin ito, ang lahat ng ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng magsabi namin. Amen. He's got the whole world in his hands. 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 He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little tiny baby in his hands. He's got the little tiny baby in his hands. He's got the little tiny baby in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, a sister, in his hands. He's got you and me, a sister, in his hands. He's got you and me, a sister, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got everybody here in his hands. He's got the whole world in his hands. Whole world in his hands. Praise God! Pinagpala po ba ang lahat? Amen! Sige po, tumayo na po muli tayo sa Panginoon. Bigay na natin yung pinaka-best na pagsamba bago po tayo umuwi. Magkamayan po tayo lahat. Sige po, magkamayan po tayo lahat. Happy Lord's Day! Sana magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon! Woo!
Ngayon, makataupo muna po tayong lahat bago po tayo dumako po sa ating pong pangbukas na panalangin. Ay, meron naman po tayong ilang mga announcement. Pero bago po yan, na-bless po ba tayong lahat? Amen! Ayan. Una po dyan sa ating pong announcement palagi ay ang ating pong prayer meeting na ginagana po natin palagi tuwing araw po ng Huwebes. Ito po ay ginagana tuwing Huwebes, oras po ng alas 4 ng hapon. Kaya po ang bawat isa po ay ini-encourage po namin na kayo po ay makasama po namin sa gawain po ng prayer meeting. Ito po ay sa araw po ng Huwebes, alas 4 po ng hapon. Sumunod po ay para po sa ating pong